Ano na kasi, hindi na ako magpapa-PMS sa Yamaha siguro, tingin ko. Okay, mukhang yun nga. Nakakahiya naman kung yun. Ang dami kong nirant kanina. Buti nadali mo yun. Nakakahiya, akala ko nasa loob. Kalimutan ko yung gloves, bobo. Ay, ito na naman tayo. Grabe naman banking mo. Nakakailang nang walang gloves, di na ako sanay. Naiwan ko kasi. Ganun pala feeling ko pag nasanay ka na, no? Tapos nawala bigla yung gloves. Parang feeling mo gloves lang pero sobrang vulnerable mo. Anyway, we are back with another video. For today, samahan nyo lang ako. Papunta na naman ng Rev Zone Timog. Inis na ako dito sa XSR natin kasi yung tumutunog hindi pa rin naaayos. Malapit na ang Sagada ride natin. Pagtapos natin doon, punta na rin tayo sa isang motorcycle shop. Titingin tayo ng helmet na puti. So yun lang naman yung agenda natin for today. Sa napakatirik na araw. Good morning sa inyong lahat. Samahan nyo lang ako, tas kwentuhan na rin tayo habang bumabiyahe. Sheesh, Camaro. Ayoko kasing bumiyahe ng sobrang layo papuntang Sagada, papuntang Sagada na meron tayong ganyan na tumutunog. Tunog printer siya na kumakaskas. Puro BGC na yung vlog natin lately, no? RTO na eh. Actually advantage din tong lagi ako nang gagaling o pumupunta ng office. Nakakapag-vlog tayo, hindi katulad dati kailangan pa natin mag-Okada loop para lang may puntahan. Nakakasawa rin yung ganun. Yan ang maganda kapag nagpapasko na no? Yung stoplight na green nagiging Christmas tree na. Itong pula hindi ko magets, parang ribbon ata. Iba-iba na. Diyan pala napunta yung tax natin. Yan ang pwede mag-go kapag sinabihan ng enforcer. Hindi yung napaka-controversial niyang short video na in-upload ko. Dami talaga nagtalo-talo, grabe. Actually yan din yung gusto ko pag-usapan ngayon eh. So, sobrang dami nila, pati ako kine-question ko na kung ano yung alam ko. Walang nga. Kung napanood yung last episode, sobrang layo ng Timog, Rev Zone Timog sa akin. Kaya nababad trip ako. Singit. So yun nga, since kailangan natin bumalik, dun pa lang medyo off na ako kasi malayo. Tapos hindi ko lang na-i-vlog, pero dinaan ko na to sa Y-Zone, doon sa may EDSA. Mas malapit, sobrang mas malapit. Chinek nila, hindi nila naayos kasi kailangan daw buksan. Parang hindi naman nakita na may problema dun sa labas lang, kailangan buksan. Ang kaso, maraming tao that time na nakaschedule talaga dun sa Y-Zone. At saka kung bubuksan daw, ma-charge pa nila tayo ng labor. Kasi hindi naman sila yung branch na talagang gumawa nung una. Unlike kapag binalik daw natin dito sa may Timog, sa Rev Zone, mako-consider as back job to, walang charge. So syempre sayang din yung 152K. Kaya nung hindi nila naayos nun, bukod sa madaming tao, ayan, in-schedule ko ngayon na balikan na to. Hinahabol ko lang talaga bago tayo magsagada. So di ba sobrang hassle. Umaasa ako maayos nila to ngayon. Ito yung Honda na pinagtingnan ko ng CB650 dati. Wala pa tayong motor. Since yun nga yung isa sa choices. Ang angas nito. Grabe, artista kaya to. Ang ganda ng kotse eh. Aray ko. Edsa talaga, babasagin itlog mo sa daan eh. Pakapangit. Although okay naman yung mga tao dyan sa Rev Zone Timog. Siguro nainis lang ako kasi nagkapatong-patong na.
Pinakauna dyan, kung hindi nyo alam, wala pa rin tayong plaka. Halos 2 taon na tong motor natin. May mga iba pang nauna sa akin na late pa bumili, pero may plaka na sila. So doon din sa Rev Zone. Pero yun, almost 2 years wala pa rin tayong plaka. Nakakainis, diba? Pero hindi ko sure kung lahat yon kasalanan nila. Alam ko mabagal ang kalakaran natin dyan. Not sure. Pero isa yon. Kasi yun nga, huling PMS. Sila pa may kasalanan nito. Ang layo-layo. Yun lang naman. Kaya medyo nag-iinarte ang lolo nyo. Pero yung mga tao doon, okay, madali naman kausap. Dito lang yung Y-Zone, no, ng Yamaha. So isipin nyo kung dyan pala tayo nagpagawa. Sobrang lapit lang. Yung pupuntahan natin ngayon 30 minutes away pa. So ganun siya kalayo yung difference. Pero wala na rin naman kwento magsisi ngayon, kasi after na tong back job, tapos hopefully maayos talaga. Ano na kasi, hindi na ako magpapa-PMS sa Yamaha siguro, tingin ko. Tama rin yung mga nag-comment na time na i-DIY ko yung ibang mga bagay, lalo na yung pag-change oil. Napaka basic. Pero hindi ko pa rin alam. Sa mga nagtatanong nga pala kung kumusta ang ating custom seat na pinagawa natin, makakapagbigay ako ng grado na 1 out of 10. May pa-suspense pa, kala mo napakaganda eh. Oo, 1 out of 10 lang, kasi wala masyado nagbago kundi sa forma lang. At tingin ko sobrang mahal niya kung yun lang naman ang binago. 8,500 para sa forma lang, 'di ba? Tapos yung gel hindi ko ramdam. Tapos lately ko lang na-realize yung picture na pinakita ko dati. Yung gel napakanipis lang pala. So hindi ko alam kung yun yung dahilan kaya para walang nagbago. Pero tingin ko hindi talaga, kumbaga wala nang paraan para mapaganda tong upuan ng XSR. Acceptance na lang. Although yung itsura type ko naman, to be fair. Alright. Oops, may nasiraan. Malas. Hirap nun, no? Masisiraan ka dun pa. Left turn, ito. Buti may signage na pa U-turn na nagbi-blink-blink, no? Parang ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Okay din, kasi kapag nagkamali ka, parang wala nang balikan eh, layo. Ang sabi sa akin dun sa Y-Zone nung dinala ko at hindi naayos, hindi daw nila tinetest drive ang mga motor ng mga client nila. So sa akin naman, sa mga gantong case, mas gusto kong i-test ride na nila para maayos kesa yung babalik pa ako, kasi ini-imagine ko pa lang sa sobrang hassle kapag di nila to naayos ngayon. Inis. Oh, may Thai mango pala dito. Lagi ako bumibili dyan. Saks lang naman yung mango shake nila, pero masarap yung Thai chicken nila. Try nyo. Tunog na tunog, oh. Parang excited na siya magpagawa eh. We're here. Sana mabilis lang. Anyway, balik tayo kapag may result na. So nawala daw. Ito yung unang salarin, yung ating bar end. Try natin. Angas din pala pag walang side mirror, no? Ganda tingnan. I-high RPM natin. Okay, wala. Oh, si Teacher Rachel, oh. Sira yung OOTD ni ate. Okay, mukhang yun nga. Nakakahiya naman kung yun. Ang dami kong nirant kanina. Aftermarket pa naman yun. Hindi nila kontrolado. So try natin second. Layo. Wala na nga. Walang ya, nakakahiya. Nagbabibrate. Di bali, ang importante niyan, naayos na. Medyo nakakahiya lang talaga. Ano ba yan? Isa pa.
Mapa-lesson learn tayo sa paglagay ng aftermarket. Although tingin ko naman lumuwag lang yun kasi yung side mirror na yan ay napakaganda pa rin for me. Okay, yun na nga yun. Balik na tayo. Pero ang angas ng ano ha. Gustuhan ko yung walang side mirror na XSR ha. Yun nga. Nawala. Oo nga eh. So lumuwag lang. Okay, mismong glass po mismo sir eh. Ah, glass? Katokin mo yung sa ring glass. Ang mabilis. Ah, maluwag na. Ano yun? Katokin mo lang. Okay, tinesting ko eh. Pag decelerate, tinawakan ko, nawala. Ah, buti nadali mo yun. Kaya bumalik ako, tanggal ko sa mirror. Eh, pag test ko, wala na. Okay, ba yun? Nakakahiya. Akala ko nasa loob. Hindi, okay lang po. Walang kaso rin sir, normal na nangyayari. Naayos din. Ito lang pala sa larin, buwiset. Pero pinabalik ko kasi hindi naman na natin kailangan mag-alala. At saka kailangan natin yung side mirror. Basta alam natin na hindi sa loob ng motor natin. Init sa kamay. Hindi talaga pwede makalimutan yung balaklava at saka gloves. So tulad ng sabi ko kanina, maayos naman talaga kausap yung mga tao dyan. Sadyang syempre nung una di naman natin alam na side mirror lang pala. Tapos sa kanila pa nangyari, diba? Tsambahan lang din. Tsaka malayo. Kaya hindi pa rin talaga tayo babalik dyan kasi wala na rin tayo sa warranty eh. Alam ko maraming bumili sa inyo ng gantong side mirror din kasi ang dami nagtanong yan dati. So kung sakaling mangyari sa inyo, huwag kayong mag-alala agad. Yan lang pala ang dahilan at hindi yung motor natin. Ay, nandito na tayo sa Skyway. Ang traffic ngayon, ang init pa. Pero grabe talaga ang lupit ng battery nitong Action 4. Isang battery lang dala ko ngayon kasi hindi ko in-expect na i-vlog ko to. Bigla lang akong ginanahan kanina. One battery lang buong episode natin. Pag GoPro sigurado 3 dito ubos. Nakalimutan ko dumaan dun sa helmet. Tapos nung sinerch ko 6 to 7 kilometers lang. Pero yung time 45 minutes. So di na ako tumuloy. Pagod na rin ako, gusto ko na umuwi. Ang sarap ng hangin. Kapag gantong maaraw pero mahangin, okay lang eh. Matitiis. So tas cruise control ka. Pahinga eh sarap. So yun nga yung gusto ko pag-usapan kanina. Yung video natin about dun sa red arrow na stoplight. Arrow. Tapos ang dami nagsasabi na pwede naman daw. Dahil lang yung iba talaga pinipilit lang nila pwede kasi kabisado nila. So kapag ganun yung argument, bahala kayo sa buhay nyo, wala na akong pake. Pero yung iba sinasabi nila kasi dahil daw merong yield to pedestrian na sign doon sa baba ng stoplight. Pero ito ang pagkakaalam ko, kapag yan red na bilog at walang nakalagay na no red on right, no right on red pala, ayan pwede ka kumanan in general. So okay lang kumanan, mag-ingat ka lang. Kahit may pedestrian o wala, mag-ingat ka lang, pwede ka kumanan. Pero syempre kapag may nakalagay na no right on red, obviously hindi ka pwede kumanan. Kapag bilog ang stoplight, kahit na merong nakalagay na yield to pedestrian, tapos kombohan mo ng no right on red, bawal pa rin kumanan. Yun ang pagkakaintindi ko. So okay na tayo dyan. Ngayon dito sa video na in-upload ko, yung short video, merong right arrow. So ang pagkakaintindi ko, yun na rin yung katumbas ng no right on red. Kasi sobrang specific na may arrow na. Hindi lang siya yung normal na bilog. Bawal ka kumanan kahit anong mangyari dito sa atin sa Pilipinas Kaso dito na tingin ko maraming nalilito So naka right arrow na pula, ibig sabihin bawal talaga kumanan. Pero sa baba nun merong yield to pedestrian. Yung iba advance mag-isip, feeling nila porket may nakalagay na yield to pedestrian, pwede nang kumanan. Never naman sinabi yun sa signage. Sinabi lang kumbaga para medyo mag-iingat ka kasi yung mga tumatawid, yan ang priority. So sana na-clear natin yun na right arrow na pula ay stop, wala nang kahit anong dahilan pa.
Grabe kabig ng Fortuner ah. Tapos yung yield pedestrian, hindi yan yung nag-aalaw sa inyong kumanan. Kung ang mga sagot nyo kesyo kabisado nyo na yung lugar, ibang usapan na yun. At saka walang enforcer that time. Dapat talaga sumusunod tayo sa batas pag ganyan. So yun lang naman yung gusto ko i-open up. Napakagulo talaga, umabot na ata ng 1 million views. So sobrang gulo. Ay ay ay. So dito na natin tatapusin ang video. Salamat sa pagsama, salamat sa mga nanonood. At saka yung mga nanonood na less 1,000 pa lang tayo ay nandyan na. Sobrang na-appreciate ko kayo. Thank you very much. Ride safe to all. Peace.